Go. Tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana. At sa lupang iyon na napakasagana, ang kapayapaan ay matatanggap nila. Ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Ang mga matuwid, ligtas na titira at di naaalis sa lupang pamanan. We're creating a medical team, no? Baka gusto niyo po mag-volunteer. Kapon, may nag-volunteer na sa akin magdadrive ng ambulansya. Ano? Kung meron po kayo mga nursing background, yung mga kaskasero po dyan, mga 180 po per minute, mga gano'n. No? At meron pong special seminar ngayon ang gobyerno po natin para sa mga gustong maging mas handa. Hindi lang po sa virus, kundi handa sa pagtulong sa mga infected people. Alright? And so we have already downloaded the materials. So magbibigay po kami ng mga orientation para dito sa mga handa yung puso na makipagbakbakan po pagdating po na we are fully saturated already by the virus. Ano? And while we are praying, listen up very carefully. Habang nananalangin po tayo na sana wag, nakita po naman po nyo, no, ay Tugigaraw po, no? Grabe yung infestation po sa kanila, yung pong Isabela. Yung Kawayan pa lang po. Kawayan pa lang, Isabela, 300, 400, something like that. And so I was being warned by people who understand this, what's going on. Get ready. And so as a church po, maghahanda po tayo para pag yung kapitbahay nyo na po ang infected, we know what to do. Hanggat maaari, ang goal po natin, walang magpapa-hospital. Amen? Pero kailangan po rito preventive measures. And so, isa po sa mga napansin nyo siguro, parang walang handaan tong MCC ngayon sa anniversary. Tinitipid yata kami. Parang wala yatang kainan. Ano ba naman yan? Pero isa po sa mga gagawin po natin, nagpapaalat po ako ng pondo, no? We would have to buy some medicines, some vitamins, and magkikreate po tayo ng mga box na madali po nating i-giveaway when the pandemic has stricken your purok. Ano? So, grabe po ito. Ano? Inabutan nyo ito for a purpose. And so, kailangan po matibay tayo, matatag, no? Yung pananampalataya, hindi para wag tablan. Ang dami ko na pong alam na tinablan, no? Nagkasakit talaga and they were able to get through this. Okay? Kakayanin po natin ito. Amen? So there's a purpose why you've been educated by the word of the Lord. When you have this education in the scriptures, there must be a reason for that. So, tingnan natin mabuti kung ano mga gampanin natin. Maganda. Kausapin nyo po yung mga anak nyo, yung asawa po ninyo, tutulong tayo. Iingatan tayo ng Panginoon, tutulong tayo doon sa mga affected. Alright? So, ihanda nyo na po yung mga savings po ninyo. Ano? At ang goal po natin, walang mga hospital sa MCC. Amen? So, kung gusto nyo po mag-volunteer, we will have briefings. No? Tremendous briefings this week. At yung mga senior citizen na matindi po yung pangampanya for the vaccine, huwag niyo po akong tanungin, ano? Tanungin niyo po yung pamilya niyo. Kasi po pag sinabi ko na magpa-vaccine ka at may nangyari sa inyo, ako lang po hahantingin ng kamag-anak niyo. Ano? Ako po ay kinausap na uli for the second time at pumayag na po ako. No? Tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako. Okay? Sinusundan natin itong awit na po, no? Psalm 37 po tayo today, 38 tomorrow. Tomorrow, maganda, no? 38, lahat ng tungkol sa lagnat. Ha? Sinusulat ko na kanina yun. Ano? Ang ganda. Ano? Enjoy na enjoy ko po itong Psalms. Bakit tayo kailangan magbulay-bulay? Kasi po yung mga instructions ng MCC galing po sa Psalms. No? Ngayon. Okay, so, tanong yung sarili mo ngayon, ako ba yun? Kaya ko bang magpakumbaba? Ba't kailangan natin pag-usapan po ito? Kasi po, lapastangan po ang mga Pilipino. No? Gusto ko lang pasahin kayong konti. Nagbilin yung nanay sa anak.
Asyong, di na ako makapagluto ng ulam mo ha. Magluto ka na lang ng spam, 3 slice, tapos ibalik mo sa rep yung tira. Okay po, maingat. Nak, kumain ka na ba? Nakaluto na ako, ma. 1, 2, 3. Ayun, ayos. Bilis. 3 hati nga. Kung kayo ugali nyo, inuubusan nyo ng ulam yung mga kasamaan nyo sa bahay. Pero mo, pinagbilin sa kanya, 3 slice. Okay, at yun, uubusin mo. Una, mataas ang presyo nitong batang ito, tsak. Pero yung ugali po natin na magtira para sa kapatid, para sa tatay na pagod magtrabaho, para sa katulong sa bahay pa, nakakain, napakagandang paggalang po nun. And so ang tanong ay, may babaguhin ba ako sa ugali ko? Amen? Kasi po, God-honoring ang isang taga-MCC. Kakalas ka dun sa mga nakakaugalian dati, ano ba yung mga ugali ko na dapat kong tanggalin para magbibigay ako ng parangal sa Diyos. 48 years na pala kami, walang merienda rito. Bibili po tayo maraming face mask pa para yung mga tao. Okay? Now, honor is a distinction worth pursuing. Believe me, napapalingon po ang langit pagka you are very honoring. Famous dyan yung honor your father and your mother. Dadaanan po natin yan in the future, pero ngayon po, as I start this series, titingnan nyo po mabuti ito, yung am I honoring God? Dapat po pala, sisidlan tayo ng paggalang talaga. Ginagalang ko ba yung aking asawa? Nakuha ko na pastor Ninakawan ko ng halik nung araw, napilitan akong pakasalan, nakuha ko na. Away na kami araw-araw. Ganon. You have to believe me, there is a blessing when there is honor in your life. Especially when God is honored in your life. So ano ba ang mga dapat natin ayusin sa buhay? Alright? Now, let me give you a quote from Saint Francis de Sales. Be who you are and be that well. Amen? Don't just be yourself, be that well to give honor to the master craftsman whose handiwork you are. Ayusin ko pala yung buhay ko. I represent God, the maker, the master craftsman. So what is it that I would have to take a look seriously in some of my defaults? When I'm resting, when I'm alone, tingnan ko mabuti. Kaya kailangan po nagpapahinga talaga tulad po ng panahon ng Sabat. Ang mga narinig po nating mga aral, panahon niya para magbulay-bulay. Pag uwi nyo ng bahay, huwag yung basta-basta back to work. Huwag hong ganun. Panahon na magbulay-bulay because we want to go back to His handiwork. There is a verse in scriptures that really struck me. Si Jesus po, sinabihan ng ganito. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. What a commentary on the ministry of Jesus. Napansin po nila, galing siya ng Galileo, galing siya ng kung saan-saan, pagdating po sa Jerusalem, yung kung saan po may malaking templo, dun di makagalaw si Jesus Christ na maayos. Shocking tong verse na to Pero hindi siya nakagawa ng himala sa bahay mo. Hindi siya nakagawa ng himala sa barangay mo. That's something to think about. Why? Meron pong dahilan yan. Dapat itanong talaga, bakit nangyari yun? Kasi baka mangyari po sa atin. Binalikan ko po ng konti, atras po lang kayo ng konti, in chapter 6 of Mark, it will be given this backdrop. Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, at Simon. Mga pangalan po ng kapatid niya. Yung isang Santiago binanggit po dyan, yan po yung Bible writer. Okay? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Look at this commentary. Kaya nangatisod sila sa kanya. Karpintero lang tatay niya. Turo-turo dito. When there is dishonor, something spiritual happens in your prayer requests. Meron pong humaharang kagad doon po sa mga pinapanalangin natin. Ano sa mga gawain ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, ang parang na disrespect po natin? Ito po, background pa lang po niya. Tatay niyan, karpintero lang. Eto nga yung kapatid niya, lumaking kasama natin. Importante ba ang source? Maaari. Sa nag-aaral yan. Anong mga kasalanang nagawa niya noong araw? The issue of
Doubt can be acceptable, but unbelief. Yung bang magduda ka sa umpisa, magaling ba yan? Di pakinggan natin. Pag napakinggan mo na, minsan po alam niyo po ba, nakikinig din po ako ng salita ng Diyos sa pulpitong ito na hindi ako nagsasalita at merong ibang tagapagsalita. Hindi pa si Pastor Loy, hindi po si Bishop Oriel, hindi si Pastor Rafi, hindi si Pastor Ramel. Nakikinig din po ako sa inyo. Yung mga, mamaya po, magsasalita yung mga youth. Hindi po ako speaker sa alas 11, saka doon sa alauna. I will still sit down. At doon, I also worship. Dito ako po nag-officiate ng Lord's Supper. Doon sa alas 11, a-attend po ako ng Lord's Supper. Pag pumunta pa ako sa Gabaldon, a-attend po ako ron. Hindi po ako mag-officiate ng Lord's Supper. Kukuha rin po ako ng tinapay at I will be participating. Why? Because a pastor should also be a worshiper. Amen? I should also be listening. And so hindi ko titingnan kung sino magsasalita. Magaling ba yan? Sapagkat binabasa pa lang po ang salita ng Diyos tulad nito, kumikilos ng Holy Spirit. And so respect is very important. Unbelief is a story of too much analysis without trying. You got to try. Step into the faith, the realm, the arena of faith, the ocean of faith. So gusto ko paulit-ulitin natin tanong po ito, do we honor Jesus in our life? Kasi po 48 years po tayong nananambahan na, and there will be more. We can go beyond the 48. Ang tanong po lagi ay, titisod ba ako? O meron akong pambihirang paggalang sa salita ng Diyos? Binitawan po ni Jesus sa mga salitang ito. Sabi niya, dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat maliban sa kanyang cell group. Ang isang propeta ay ginagalang ng lahat maliban sa kanyang bahay. Yung anak ko, preach doon. Kilala kita bistado. Baka gumaganon po yung mga magulang doon sa mga anak. Maliban sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ang kanyang pamilya. Think again. So, saan ka magsisimula na maging magalang? Walang himala kapag walang paggalang sa Diyos. Kitang-kita po ng Diyos yung puso po natin. Hindi po tinitingnan ng Diyos kung ano ang suot mo, kung anong oras ka dumating. Hindi na tinatanggap ng Diyos ang mga alibis at mga excuses po natin. Tinitingnan niya, ito ba nagpaparangal talaga sa akin o umuupo lang dyan? Kumukuha lang ng space. Ito bang taong ito ay hinahangad niya ang kasiyahan ng puso ko? Gusto ba niya talaga akong bigyan ng parangal? Ang usapin po rito, hindi na po pang araw ng linggo. Amen? Araw-araw po ito. Pag buklat mo ng banal na aklat, ang utos mo sa Panginoon Diyos ay, pagsabihan niyo po ako. Rebuke me, Lord. Correct me, Lord. Cleanse me, Lord. In that, God will be honored. Amen. Nabasa niyo po siguro this week to, pakita ko lang po sa inyo, no? Mahigit 100 mga saserdote, mga pari po yan, 100. Sa Germany lang po yan, mahigit 100. Openly defied the Pope. Ano pong, nagpunta po ang Pope sa Germany mismo, yan. Usap-usap sila tungkol sa same-sex marriage, tungkol sa LGBT, and all that. Pagtalikod po niya, nagladlad na po sila ng bandera ng LGBTQ. Outright defiance. Frontal rebellion. Hindi ko po alam kung ano action niya dyan, pero dami po dyan. Mga babae, lalaki, babae. Minsan po babaeng pare, kakasal na ng dalawang babaeng nag-ibigan. Sa panahon pong ito, nararapat ang isang talata na nagsasabi na there will be a massive turning away from the faith. Massive. Ang tawag po ng mga theologians doon ay apostasy. Apostasy. Pag nag-iisa ka lang, backslider ka lang eh. Pero pag nagyayaya ka na, you convert people. Labanan natin. Massive. Spirit po yan. Spirit of apostasy in the last days. Nagsimula na po talaga, matagal na. Gusto ko lang guluhin, balik ng konti sa kasayasayang isip nyo kasi po, sa pagbabasa natin ng Biblia, isa po sa binibigay sa atin, storya, di ba? Storya. Meron pong panahon na merong salot sa Israel. Parang ganito rin, parang merong coronavirus.
si Moses saka po yung mga saserdote ay nagpe-pray. Siyempre, di ba? Yung trabaho ng mga propeta, mga lingkod ng Diyos, pag-pray. Iyak po sila na iyak. No? Sabi, samantalang si Moses, tambong bayan ay nananangis sa harap ng toldang tipanan, dumating ang isang Israelita. May kasama itong Midyanita. Ibang lahi po ito. At hayagang, hindi po nilihim hayagan ipinasok sa kanyang tolda yung babae. Nang makita ito ni Pinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, umuwi siya at kumuha ng sibat. May nangyayari po rito, di ba? There is a pestilence. Tapos ito, tinatanong lang, ano ba problema natin? Ano ba problema? Ano hingi natin ng tawad sa Diyos? Di nila masagot yun. Pero ang Diyos, clear na clear sa isipan niya. Tapos ito na nangyari. Hinedline po ito sa atin ng Bible para maintindihan natin that there is an intermarriage of Israel and Midian. Tandaan po niyo, ang vow, ang isa po sa mga sumpa, pangako ng Israelita sa Diyos, hindi kami mag-aasawa ng ibang lahi. Okay? Kasi sabi ng Diyos, karumal-dumal sa harapan ko yan. And ito, harap-harapan. Dinala niya sa tolda niya, saka nagtalik sila. Ang ginawa po ng isang saserdote, si Pinehas, ganito ang ginawa po niya. Sinundan niya sa tolda ang Israelitang may kasamang Midianita at tinuhog silang dalawa ng sibat. Dahil dito, tumigil ang salot na sumalanta sa Israel. Tingnan niyo po mabuti yun. Gayunman, 24,000 na ang namatay sa salot na yun. Think again. Panahon pa po ni Moses, may mga salot na, and they always associate that to rebellion, defiance of God. Kung meron pong human rights advocate dyan, torture po si Pinehas. Hindi ho siya papasa sa human rights advocate na ngayon. Anong ginawa ho ng Diyos nung pinatay? Sinibat po. Nagtatalik sila, sa kanya sinibat sa lupa. Ganon. Anong ginawa ho ng Diyos? Pero tumigil ang salot. Look at this commentary. Sinabi ni Yahweh kay Moses, dahil sa ginawa ni Pinehas, pinahalagahan niya ang aking karangalan. Kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. The question that is left to us now is this. Pwede pa nating ipagtanggol ang karangalan ng Diyos sa panahon ng paglapastangan? O magsasawalang kibulan po tayo? Defend the honor of God. And then, He gave this promise. Mananatili ang walang katapusang pagkapari sa Kanya at sa Kanyang mga anak. Sapagkat ipinagtanggol niya, here's the word, ang aking karangalan. At ginawa niya ang pagtubos sa kasalanan ng sambayanang Israel. Two-pronged. He defended my honor and the sins of Israel were redeemed. Very drastic action. Hindi po nagdalawang isip, kumuha ng sibat, umuwi sa bahay. He killed them. Sabi niya, kayo ang dahilan. Kaya may peste. Sa panahon po bang ito, na-determine mo na ba, naituro mo na ba, eto ang dahilan. Ba't may peste? Di ba ho ba minsan may kapitbahay tayo, ganyan? Pinag-uusapan lang, di ba? Nakikita ko to. Umuwi sa asawa, tapos may kakasamahin ganito. Uuwi sa asawa, may kakasamahin ganyan sa gabi. 2:00 madaling araw uwi. Ganun. Puro kwento lang. Pwede kaya na iyon ang isa sa mga dahilan bakit tayo may mga peste? Because during this time, clear-minded si Pinehas. Ang liwanag. So meron ka bang tungkulin sa Diyos na dapat mo siya panindigan? Pagtanggol naman natin ng Diyos. Minsan yung anak mo, di ba? Yung anak mo minsan nang pumapalag, hindi ako magsisimba. O sige anak, pahinga ka lang. Pagod ka, no? Minsan gumaganon pa tayo, ha? Di ba maganda? Turuan natin yung mga anak natin, i-challenge natin magsakripisyo, di ba? In all this, kanya-kanya po tayong pagbubulay, baka meron tayong personal na pananagutan sa pagtatanggol sa karangalan ng Diyos. Amen. Sabi nga natin ng malakas, I will defend the honor of God. Be a defender. To your spouse, to your neighbors, to your friends, to your chat groups. Hindi mo po pwedeng sabihin yan. Etong mga dahilan, bakit pinagbabawal ng Diyos ang LGBTQ. Huwag kang magmumura, iniimbitahan mo mga sumpa sa iyong bahay. Sabahin niyo mga apo niyo. Yung isang bata, nagnanakaw ng talong sa palengke, ng isda, kinuha niya, sinyot niya sa bayong. Nakita ng nanay, sabi niya, kagaling ng anak ko.
Gumagano na. Sawayin. Nakakatulong magbigay ng karangalan sa Diyos. Amen? No? Tingnan nung una, ganito ito yung mga human rights. Sabi niya, stop killing people who use drugs. Hindi po yung tinutukoy yung mga pushers, yung mga gumagamit. United Nations, the whole world is against digong. Pero, pwede ba magtanong? Maisip niyo ba to? Who knows? Just like Pinehas, may mandato sa Diyos. Grabe yung magsalita. Oy, buhusan nyo ng gasolina yung mga drug lords na yan. Silaban nyo sa palengke. Ganon magsalita. Who knows? Baka God raised him up for such a time as this. Ngayon, tapos na yung drugs, di ba? Tapos na. Talo siya rin sa drugs, di ba? Pinababa niya si bato, pinalitan niya ng mabait, etc. No? And so, who speaks for God? Ito, issue ngayon to, bagong-bago to, di ba? Andiyan pa pala yung mga Chinese vessels, di ba? Nakukuha ba sa dasal? Nakukuha ba sa pa-Jesus? Meron pong gustong ituro ang Diyos. Sino magsasalita? No? Ngayon, nagsalita yung tatlo. Nag-away-away. No? Itong dalawa, pinagalitan to. Di ba? Maya-maya, tahimik na to, sila naman, ito na nagsasalita. Magaling to, si Justice Carpio. Ano? Galing ng memory niya, reiterate niya lahat ng history, bakit mali si Digong. Ano? Sin dishonors God. Amen? Meron ka ba? Kanya-kanyang tingin lang. Huwag mo nang titingin sa kapitbahay mo, huwag mo nang titingin kay Digong. Kung kalimutan mo muna yung mga politician ngayon, nung panahon ni Josue, may sumpang nangyari sa kanila. Natalo sila sa gera. Walang peste. Yung isang maliit na bayan lang, kaya-kaya nila kasi tinalo nila yung Jericho. Ito sabi niya, magbawas tayo ng sundalo, kaya na yan, 500,000, pwede na. Okay? Talo sila kung kailan maliit. Ang pangalan po ng bayan ay AI. Okay? Artificial Intelligence. Yung pala, merong isa na natukoy po nila nagnakaw po pala to. Yung pinagbabawal nyo na wag kukuha, ihandog sa Diyos, kinuha po niya. Kinonfront ngayon niya. Sabi niya, kaya sinabi ni Josue kay Akan, anak, nasa harapan ka ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan. When you appeal for repentance, it is not for your name. It is not even for the country. It is for the honor of Yahweh. Amen? O anak, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Bakit po, Nay? Okay lang to, tayo lang naman to. Nakabantay sa Yahweh. Ituro natin, mag-disciple po tayo mabuti. Ano? Nangungulimbat yung mga anak natin sa panahon ito. Nandadaya sa mga module, pinasagutan kay tita na teacher, at dapat umingi ng tawad sa pangalan ni Yahweh. Magsabi ka ng totoo, sabi niya, huwag kang magkaila ng anuman, ano ang ginawa mo. Address the honor of Yahweh moment by moment. Amen. Nung panahon po naman ni Ezra, sa kasaysayan, dami pong matututunan pala tayo. Papagawa po sila ng templo uli kasi po galing po sila sa exile, di po ba? Di nakauwi na si Nehemiah, nagtayo ng bakod, uwi rin si Nehemiah, nagturo po siya, sabi niya, umpisa na natin ng templo. Ang dami nilang kinumbinse, hindi nila matapos. Hindi nila mapagawa ng matino, no? Ang pangit, nakakahiya kumpara sa ibang mga kaharian. Ito po ang komentaryo kaling kay Ezra, sabi niya. Sinabi ni Ezra, purihin si Yahweh ang Diyos ng ating mga ninuno. Inudyukan niya ang hari upang magkaroon ng karangalan ang templo. Gusto po pala ng Panginoon Diyos, yung lugar na pinagtitipunan, marangal. Amen? Na? So sabi niya, paano ba ito papagandahin? Meron pong isang hari, dun sa Babylonia mismo, no? Na nagpauwi sa kanila, pinayagan na sila umuwi, nagpondo pa para pag-awa yung templo nila. Amen? Sabi ni Ezra, hindi tayo basta-basta lang yan. We have no influence. And so the king of Persia has been prompted by God. Amen? Pero ang kailangan pala, ang puso mo, gusto mo magparangal sa Diyos. Para maya't maya, meron siyang sinasabi sa'yo. Ito, gawin mo to. Pag nahalata ng Diyos, He will prompt you to do more if your heart is to really honor God. Amen? Bakit? Ano bang katangian ng Diyos na to? Napakataas po ng katangian. Hindi po natin ka-level Samantalang pag nag-pray tayo, di ba? Lord, ikaw talaga. Lord, di mo pinabibigyan yung kahilingan ko. Hindi mo siya pwede kausapin ng ganon. Why? Because He is the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God. Ano dapat daw? Be honor and glory forever
Forever. Wala pong patlang yan. Forever and ever. Nagbibigay ka ng dangal sa Diyos na hindi namamatay. Amen. Ito po hindi lang po attitude ng puso talaga to. Dapat po may gawa po ito. Nakakaluhod pa po ba tayo sa harapan niya? Lord, ikaw lang. For 14 months you have protected me from coronavirus. Honor be yours. I give you praise. Hindi ko kayang ingatan. Hindi totoo po yung keep safe. Lahat po nang nasa keep safe zone, nandun na po sa mga hospital ngayon. Nagbabayad po ng mga 700,000. Nobody can keep safe. Only God can keep you safe. Give Him honor. Ngayon, ito pong 20, sorry, this is very small. May 24 na matatandang pinuno. Saan po ito? Sa langit. Nagpapatira pa sa harap ng trono at sinamba ang nakaupo doon. Sino yun? Si Lord. Ang nabubuhay magpakailanman. Anong ginawa po nila? Inilagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono. Pag haharap ka pala sa Diyos, tanggalin mo yung korona mo. Amen? Amen. Ano bang pinagmamalaki mo? Yung nakasabit sa dingding ng mga citations, sa mga plake, ibaba mo lahat yun. Magpe-pray ako Kakausapin ko yung Diyos na dapat nagpatipatira pa tayo. Honor God in your devotions. Huwag mong pagmamalakihan ng Diyos kasi sabi niya, itong taon to, pinantay ako sa Kanya. Honor God. Honor God. Amen? Now, dapat magpapasya tayo na iwanan ang kasalanan. Kaya nga ipinahayag ninyo ang inyong mga kasalanan kay Yahweh at gawin nyo ang kanyang kagustuhan sa kanyang karangalan. Okay? Ang isa po sa susi para magawa ito ay humiliation. Kailan ka nagmumumura? Kailan ka galit na galit? Kailan po natin nagagawa ito na ipagtanggol ang ating sarili? When you are humiliated. When was the last time that you were humiliated? Ganito po ang attitude pag nakikriticize ka, nabubuli ka. Ito, ganito mag-pray. Listen very carefully. Ama, salamat po sapagkat hinamak ako ng taong ito upang maalala ko na ako ay lupa. Ako'y abo lamang upang mataas ang iyong pangalan mo dahil sa sitwasyon pong ito. Amen? Amen? Si John the Baptist po, sabi po niya, I must decrease so that He must increase. Alam niyo bang pinapayagan ng Diyos ang mga mambubuli sa iyo? Yung humahamak sa atin upang maibaba ka talaga kasi sobrang taas na Hindi po pwedeng gawin sa akin yan. Hindi, pumayag ka na. Ano? Humiliation is the only ladder to honoring God's kingdom. So pagka, ito na, kinumpronta ka na sa kasalanan mo, itong disciple maker ko talaga, ang kulit talaga nito. Ayaw akong tanda, pinapatigil ako rito sa aking ML, sa aking Facebook, samantalang dati 8 hours ako ngayon 7.5 na lang hours. Okay, pinababawasan ang kulit Humiliation po yan, di ba? So dapat pala, handa kang mapahiya upang maparangalan siya. If you keep on resisting reproof, you're still very much in the pedestal. Believe me, humiliation is God's instrument to bring honor to God. Naku, hindi po pwede sa amin sa lahi namin yan I know my place and it is my duty to fight for the kingdom and protect the emperor. Napanood niyo po ba yung pelikulang Mulan? Yung mga tataya, sabi niya, sasaluhin ko lahat ng pana para sa emperador. I know my place. Because no one reaches the kingdom of heaven except by humility. Ito po salita mismo ng Panginoong Hesus. Kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. This is the way of honor. Naalala niyo ba? When you're still little people, walang kadepensa, walang kalaban-laban. Ang ganda po niya. Tumayo tayong lahat. When was the last time that you were angry? You feel very low. Parang walang karangalan. Walang may pagmamalaki. Thank God for those moments. Lord, salamat po. Binasag mo ang aking kapalaluan sapagkat ito po pala ang panahon upang masamba ko ang Diyos na dapat talagang parangalan. Harapin natin ang Panginoon ngayon, sambahin po natin siya. Hindi namin maintindihan, Panginoon, kung bakit kailangan minsan hamak-hamakin kami ng iba. At pinapahintulot mo to. Nangyari ito kay Haring David, anak niya mismo ang humamak sa kanya. At nangyari ito kay Jesus, mga nilalang mismo ang humamak sa kanya. And yet you have elevated him to become Lord of Lords. Lord, we pray that the honor that we have given ourselves will be brought back to you. May you be honored in our lives, in MCC.
in our barangay, in our city. In Jesus' name, amen. God bless you.